Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako, si Niat Sebastian, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is December 9, 2025, and our topic is all about anong pagkakaiba ng pardon at amnesty. So, our concepts all about Jesus, the love of God. So, ang tawag kay Jesus na love of God ay nagpapakita na siya ang perpektong handog na ganap na nag-aalis ng kasalanan. So, sa lumang tipan, ang mga tupa ay inihahandog bilang kapalit ng mga kasalanan. Pero pansamantala lamang iyon dahil si Jesus ang tunay at huling tupa na kusang nag-alay ng sarili para sa atin. So dahil dito, meron tayong ganap na kapatawaran, katwiran at kaligtasan na hindi na mawawala. So our Bible readings for today is all about John chapter 1 verse 29, ASND version. Narito na ang tupa ng Diyos na inihandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the love of God is our substitute. So, si Jesus ang pumalit sa atin sa parusa na tayo dapat ang tumanggap dahil siyang nagdala ng bigat ng ating kasalanan at para hindi tayo hatulan. So, dahil dito is malaya tayong lumapit sa Diyos nang walang guilt. Second is the love obliterates our sins. So, hindi lang tinakpan ni Jesus yung kasalanan natin. Kumbaga, tinanggal niya ito ng lubusan. So, walang natirang marka o bakas na pwedeng gamitin laban sa atin. Dahil ito ang dahilan kung bakit tunay at kompleto ang kapatawaran na meron tayo. And lastly is the law provides us amnesty. So, ang amnesty ay hindi lang pagpapatawad, kundi pagbura ng record ng kasalanan natin. So, ganito ang ginawa ni Jesus. Hindi lang tayo pinatawad, hindi lang kundi ginawa niya tayong parang hindi nagkasala dahil ito ang tunay na biyaya ng Diyos. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is do not just give a pardon, give amnesty. So, kapag nagpapatawad tayo is hindi lang dapat sabihin natin na okay na, kundi burahin din natin yung sama ng loob tulad ng ginawa ni Jesus na dapat hindi na natin ibinabalik sa tao ang dati nilang pagkakamali. Kung totoong nagpapatawad tayo, ay hindi na natin uukatin yung nakaraan. Second is delete every record of wrongs. So, kung paano binura ni Jesus ang record ng kasalanan natin, is dapat ganun din natin tatuhin ng ibang tao. So, hindi tayo dapat nag-iipon ng listahan ng sama ng loob at dapat piliin natin ang kapayapaan kaysa sa pagbitbit ng bigat. And last is devote yourself to following Jesus. So, ang mas madaling magpatawad kung nakatingin tayo kay Jesus at sa ginawa niya para sa atin. So, kapag sinusundan natin ang kanyang karakter, ay mas lumalambot ang puso natin. So, hayaan natin ang kanyang pag-ibig ang umayos ng ating mga puso. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how does knowing Jesus died as the love of God who takes away the sin of the world change the way you forgive. So, ang pag-alam kasi na namatay si Jesus bilang tupa ng Diyos ay dapat magbago ng paraan natin ng pagpapatawad. So, kung si Jesus nga na walang kasalanan ay nagbigay ng buong kapatawaran sa atin, kahit paulit-ulit tayong nagkukulang, nagkakasala, paano pa tayong magtitipid ng pagpapatawad sa iba? So, ipinakita niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang pardon, which is yung pinatawad, kundi amnesty. Kumbaga, binura niya na yung record ng mga kasalanan natin. So, kapag iniisip natin kung gaano kalaki yung kasalanan pinatawad sa atin, mas nagiging madali para sa atin na piliing magpatawad ng buo, malinis at walang natitirang hinanakit sa mga taong nagkasala sa atin or na tayong nagkasala sa kanila. Dahil ang ginawa niya sa krus, ang nagiging modelo natin sa pag-release ng bitterness at sa pagbibigay ng kapayapaan sa iba. So, natutunan ko sa devotion na ito na pagpapatawad na itinuro ni Jesus ay hindi kalahati, kundi buo, hindi lang pagpapatawad, kundi pag-alis ng galit at sama ng loob. Natutunan ko rin na kapag inaalala natin ang ginawa ni Jesus sa krus, mas nagiging malinaw sa atin na wala tayong karapatang magtago ng bitterness. So, dapat sa buhay natin, isubukan natin magpatawad ng malinis at huwag nang balikan ng mga nakasakit sa atin dahil ganun din ang ginawa sa atin
ni Jesus. So, let's pray po, Lord God. Maraming salamat po dahil ikaw ang tupa ng Diyos na nag-alis ng aming kasalanan. Lord God, turuan mo po kami magpatawad ng tulad mo, buo, malinis, at walang natitirang sama na loob. Lord God, palambutin mo po aming puso at punuin ng pag-ibig na hindi nagbibilang ng mali. Gawin mo po kaming daluyan ng kapayapaan at biyaya sa aming pamilya, kaibigan, at sa lahat ng taong nakakasalamuha po namin. In Jesus' name we pray. Amen.